Kasunod ng babala ni Kim Jong-un ay agad namang naglabas ng sagot ang Washington, Tokyo at Seoul. Nanawagan ng mga ito sa Pyongyang na ihinto ang anumang isinasagawang mga provokasyon at tanggapin ang panawagan ng mahalagang dialogo ng walang kondisyon. Samantala, Teka lang mga utol, no? Bago natin ipagpatuloy, okay? Yung hirit ng North Korea kung bakit nila yung ginagawa, parang natetreten sila sa ginagawang military o joint military activities nitong South Korea, ng Japan at ng United States. And particular, ang pinupuntirya nila ay United States of America. Na para bang kami feel threatened, so kami magpapakita sa inyo ng pwersa na kaya namin kayong labanan. Ganun po yung hirit na ginagawa ng North Korea. Ngayon, in a same manner, ganun din yung ginagawang hirit ng tatlong bansang ito. Neto, ng Japan, ng United States at ng South Korea. Na dahil sa ginagawa nyo, kayo North Korea, napipilitan kaming paghandaan yung ginagawa ninyo. Pero dahil nga nagdadaos ng joint military drill itong mga bansang ito, yun rin yung nagpapaputok ng ulo ni Kim Jong-un. Kumbaga na parang lulusubin nyo kami anytime soon. So threaten siya, so nagte-threat din siya. Parang ganon. So halos yung dalawang panig nito talagang halos iisa yung sinasabi sa mundo. Sino nga ba yung totoo? Sino ba talaga yung nagpo-provoke ng gera? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman natin mga utol na may banta ng gera o may napipintong digmaang pandaigdig. Okay? Dahil sa news pa lang, alam natin na kaliwat kanan na yung ginagawang military activities ng mga bansa. Partikular yung malalakas na bansa and halos buong mundo. Lahat ng bansa ay naghahanda sa gerang yan. Okay? So mga utol, simula na yung Russia-Ukraine, dyan sa Israel-Hamas, Afghanistan, tapos etong sa Indo-Pacific, China-Taiwan, Pilipinas, at marami pang iba. So puro yan ang nakikita natin. Hindi na nga ba mapipigilan ito? Kamakailan lamang nagpaputok muli ng intercontinental ballistic missile itong North Korea. Last year, ginawa rin nila yan mga utol. Nagpasabog sila ng ICBM na yung test nila na siya bumagsak sa katubigan ng Japan. Yun yung dahilan kung bakit ang Japan talagang na-threaten at nagsimula ng magpalakas muli ng kanilang military forces. Kaya eto mga utol, nakakatakot na babala ng dalawang malalakas na bansa na damay ang Pilipinas. Parang yan yung mga clue o mga hint na talagang hindi na ba mapipigilan itong digmaang pandaigdig. Yan ang ating aalamin. Mula kay Kasaysayang Pinoy, paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video, game na. maraming salamat po. Hindi pa man natatapos ang kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, nakisabay pa ang digmaan naman sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Pero tila is na namang namumuo ang tensyon ng namamagitan sa ilang mga bansa sa Asya. Maraming mga lumabas na ulat ang tungkol sa mga patutsadahan ng mga bansang ito. Nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un na hindi magdadalawang isip ang Pyongyang na maglunsad ng nuclear attack kung patuloy na iinisin ng mga kaaway sa nuclear weapons nito. Ang pahayag ni Kim Jong-un ay kasabay ng pakikipagkita niya sa mga sundalo para sa Missile Bureau ng militar at pinuri ang mga ito sa katatapos lamang na drill ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM, sinabi ng KCNA News Agency. Aniya, ipinakita ng test ang loyalty at malakas na paninindigan ng armed forces at ang clear explanation of the offensive counteraction mode and the evolution of the nuclear strategy and doctrine of the DPRK not to hesitate even a nuclear attack when the enemy provoke it with nukes. Ngayong linggo ay sinabi ng North Korea na sinubukan nito ang pinakabagong ICBM upang palakasin ang kahandaan ng kanilang nuclear forces laban sa mga ginagawa ng Estados Unidos. Nitong Miyerkules, 20 ng Disyembre, naglabas ng joint statement ang Estados Unidos, South Korea at Japan na kumukondena sa pinakahuling ballistic missile ng North Korea at hinimok sa substantive dialogue without preconditions. Ani Kim,
Ang paglulunsad nila ay nagpapakita ng high mobility at rapid attack capability ng kanilang mga militar. The UNSC should place heavy responsibility on the irresponsible behavior and act of the United States and the ROK, which have aggravated the tensions on the Korean Peninsula through all sorts of military provocations all year round. Ito naman ang sinabi ng kapatid ni Kim na si Kim Yo-jong na kumukondena sa United Nations Security Council o UNSC sa pagdaos ng meeting sa ICBM launch. Nitong Miyerkules, nagdaos ang United States, South Korea at Japan ng joint air malapit sa Korean Peninsula. Kasunod ng babala ni Kim Jong-un ay agad namang naglabas ng sagot ang Washington, Tokyo at Seoul. Nanawagan ng mga ito sa Pyongyang na ihinto ang anumang isinasagawang mga provokasyon at tanggapin ang panawagan ng mahalagang dialogo ng walang kondisyon. Samantala, Teka lang mga utol, no? Bago natin ipagpatuloy, okay? Yung hirit ng North Korea kung bakit nila yung ginagawa, parang natetreten sila sa ginagawang military o joint military activities nitong South Korea, ng Japan at ng United States. And particular, ang pinupuntirya nila ay United States of America. Na para bang kami feel threatened, so kami magpapakita sa inyo ng pwersa na kaya namin kayong labanan. Ganun po yung hirit na ginagawa ng North Korea. Ngayon, in a same manner, ganun din yung ginagawang hirit ng tatlong bansang ito. Nito, ng Japan, ng United States at ng South Korea. Na dahil sa ginagawa nyo, kayo North Korea, napipilitan kaming paghandaan yung ginagawa ninyo. Pero dahil nga nagdadaos ng joint military drill itong mga bansang ito, yun rin yung nagpapaputok ng ulo ni Kim Jong-un. Kumbaga na parang lulusubin nyo kami anytime soon. So threaten siya, so nagte-threat din siya. Parang ganon. So halos yung dalawang panig nito talagang halos iisa yung sinasabi sa mundo. Sino nga ba yung totoo? Sino ba talaga yung nagpo-provoke ng gera? Ang sabi ng North Korea, pinoprovoke daw sila nitong South Korea at ng United States. Ang sabi naman nitong mga to, ang North Korea nagpo-provoke, 'di ba? Mga utol. Pero sa totoong buhay, talagang etong North Korea threatened dahil yung buong United Nations hindi rin naman talaga nakakampi sa kanila bagkos dito sa United States. At damay ang Pilipinas dito once na magsimula yan dahil meron tayong Mutual Defense Treaty with the US. Kung sinong atakihin na bansa, talagang kailangan tumulong ang isang bansa. So, vice versa. So, anong masasabi nyo dyan? So, hindi natin pwedeng pero hindi rin natin pwedeng i-justify yung ginagawa nitong North Korea. Dahil eto namang mga to parang handang dumepensa. Hindi naman to atake. Ang malamang sa malamang nito, na magsimula mag-launch ng atake nito ay ang North Korea kung sakali. So ano masasabi nyo dyan? Comment na lang, mamaya i-check natin yung threat ni Kim Jong-un. Okay, basahin na pala natin ngayon. Ayan, Reuters. North Korea's Kim warns of nuclear attack if provoked with nukes. Diba? So talagang handa siya. Handa siya magpakawala. North Korean leader Kim Jong-un said Pyongyang would not hesitate to launch a nuclear attack if an enemy provokes it with nuclear weapons, state media reported on Thursday. So talagang handa silang simulan yan. Pag na-provoke, isipin mo, pag medyo sinaltik itong si Kim Jong-un, simula na to ng digmaang pandaigdig. Hindi yan dyan matatapos sa Korea Peninsula, mga utol. Iikot yan at magdo-domino effect yan. Yan ang nakakatakot dyan. Hindi mo alam yung pag-uutak na meron itong si Kim Jong-un. And one more thing, mga utol, hindi naman papayag itong mga to na bigla na lang silang aatakihin kung sino man sa kanilang bansa. Siyempre, babawi at gaganti yan. Doon na magsisimula yan. Okay? Pero itong tatlong bansang ito ay hinihimok. Okay? Take note hinihimok si Kim Jong-un na pag-usapang mabuti. Okay? Sa diplomasya. Mauwi sa diplomasya. At sana pumayag itong si Kim Jong-un nang may usapin sila. Diba dati kinansila nila yung parang nuclear? Tapos yun, nirevoke yan ng North Korea, mga utol. Okay? So pero sana mauwi sa maayos na usapan.
Pa-comment ang inyong opinion, tuloy na muna natin. Ewan ko lang kung ano papayag itong si Kim Jong-un. Halagang dialogo ng walang kondisyon. Dialogo ng walang kondisyon. Samantala, bukod sa North Korea, isa pang malaking bansa ang nagbabala din ng hindi maganda Pre, na China. syempre sangkot ang Pilipinas dahil ito ay tungkol sa pinag-aagawang paring West Philippine Sea. Ayon sa China, kung sakaling magkamali ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon ay ipagtatanggol ng China ang kanilang karapatan. Karapatan no? Ibinida ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga bagong armas kasabay ng pagdiriwang ng ika-83 anibersaryo ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa gitna ng mga lumilitaw na banta ng posibleng makaapekto sa seguridad sa rehiyon. Mahalagang palakasin ang kakayahan ng AFP upang itaguyod ang paninindigan at external defense ng bansa ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Kasama sa pagdiriwang na ito bukod sa Pangulo ay si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pinuri dahil sa pagsama nito sa resupply mission sa Yungin Shoal na kung saan nasaksihan niya ang panghaharas ng China Coast Guard. Sakay noon si Browner ng Onay sa May 1 na kinukumpuni sa ngayon matapos masira dahil sa dangerous maneuver ng mga barko ng China. Sa gitna ng paulit-ulit na insidente ng panghaharas ng China sa Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea, nag-usap na sa telepono noong isang araw lamang sina Foreign Affairs Secretary Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pero sa ulat na inilabas sa isang pahayagan sa China ay nagbabala umano ang China sa Pilipinas kung magkakamali ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon, magsarili o makipagsabwatan sa mga may masamang intensyon para manggulo, dedepensahan umano ng China ang kanilang karapatan at marinding tutugon. Ayon pa kay Wang, nasa isang sangandaan daw ang relasyon ng Pilipinas at China kaya dapat umano na maingat kumilos ang Pilipinas. Sa halip na kumilos sa anyay maling direksyon, dapat daw agad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Teka lang mga utol. Yan yung mga hirit nila ng China na nakakabwisit. Na ang pinalalabas nila, ang pinararating nila sa kanilang mga statement, mali pa tayo. Mali ang Pilipinas, mali tayo ng desisyon. Tingnan mo yung nila, ipagtatanggol nila ang kanilang karapatan. Anong karapatan meron sila sa West Philippine Sea? Wala po. Wala. Tayo po ang may saradong karapatan dito. Sila po yung nangaagaw ng ating teritoryo. Pero ang pinalalabas nila, tayo yung nangaagaw sa kanilang teritoryo. Ganong kalala yung kanilang mga pag-uutak. Okay, tayo yung tinitreaten, tayo yung pinoprovoke, pero pag sila nagsalita, pabaliktad. Tayo yung nagpo-provoke. At kung mapapansin ninyo, halos isa ang sinasabi ng China. Palaging ganon. Na kaya namin ginagawa ito sa inyo, kaya namin kayo hinaharas, binubuli, kasi nandiyan kayo sa teritoryo namin. Sa madalit sabi nga, tayo yung nangaagaw ng teritoryo ng China. Ganun po yung mga pag-uutak nitong mga walang hiya na to. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin ha. Mamaya may sa... Ayon naman kay Manalo ay naging prangkahan ang kaniyang pakikipag-usap sa China. Nilinaw din daw kung ano ba talaga ang posisyon ng magkabilang panig sa ilang issue. Pareho naman nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ang mga ito. Ayon sa DFA ay mayroong Bilateral Consultation Mechanism o BCM ang mismong binuksan ng dalawang bansa upang mapag-usapan ang mga maritime issues. Kailangang palitan ng Pilipinas ang stratehiya nito sa paghawak sa issue sa West Philippine Sea dahil hindi umuubra ang tradisyonal na pamamaraan ng diplomasya sa China. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon na para sa gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng bagong paraan kung paano haharapin ang China dahil lumilitaw na ang kasalukuyang mga pamamaraan ay halos hindi umuusad. Totoo. Ang kasalukuyang diplomatic efforts sa China ay patungo sa poor direction ayon sa Pangulo. To this point, we have resorted to the traditional methods of diplomacy where, should there be an incident, we send note verbal. Our embassy will send a démarche to the Foreign Affairs Ministry office in Beijing. But we have been doing this for many years now, with very little progress. Ani Marcos sa panayam ng Japanese media nitong Sabado. Walang progreso. We have to do something what we have not done before. We have to come up with a new concept, a new principle, a new idea so that we moved, as I say, we move the needle the other way. Tama. It's going up, let's move the needle back.
So that paradigm shift is something that we have to formulate, dagdag ni Marcos. Ipinunto ng Pangulo na hindi gaganda ang sitwasyon sa West Philippine Sea kung magpapatuloy ang pakikitungo ng Pilipinas sa China tulad ng pagharap nito sa kasalukuyang sitwasyon sa karagatan. Ang Pilipinas ay gumawa ng 3 legal na hakbang tulad ng paghain ng diplomatic protest sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, pagpapatawag kay Chinese Ambassador Wang Xilian at paggawa ng demarche sa Chinese Ministry of Foreign Affairs officials para tawagan ang China Coast Guard. Sinabi ni Marcos na ang Pilipinas ay magpapatuloy na makikipag-usap sa mga katuwang nito sa Indo-Pacific region at sa iba pang bahagi ng mundo kung kinakailangan upang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi niya gugustuhin ng gobyerno na umabot sa punto na magkaroon ng insidente na maaaring magdulot ng aktwal na marahas na karahasan. Ayon sa Pangulo, napakaraming ideya kaugnay sa paradigm shift, subalit kabilang sa kasalukuyang pagsisikap ang pag-uusap sa partner ng bansa para makapaglabas ng joint position. We have to bring all of those ideas together and to change the direction that these incidents have taken us. We have to stop going that way. We've gone down the wrong road. We have disengaged and find ourselves a more peaceful road to go down, ani Marcos. Sinabi rin ng Pangulo na kailangang mabilis na kumilos ang Pilipinas sa pagharap sa China sa West Philippine Sea dahil naapektuhan na nito ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Pero mga utol, no? Eto yung approach ng Pilipinas dyan sa tension sa West Philippine Sea sa China, yung diplomatic protest, maximum tolerance, wala pong nangyayari. Okay? Lahat ng diplomasya ng mga sanksyon ng kung ano-ano pang paghahain ng mga protesta na ginawa ng Pilipinas, wala naman nangyayari. Pabaliktad pa rin ang tugon at palagi etong China pag tumugon ay gina-justify nila yung kanilang ginagawang pangaharas sa Pilipinas. Sa madalit sabi, binabaliktad nila at minamali nila tayo. So doon pa lang makikita nyo na wala yan, hindi talaga magpa-progress yan. Ngayon, tama yung sinabi ni President Bongbong Marcos na magpapalit tayo ng approach, ng diskarte. Pero ano? Anong diskarte? Ang sinasabi ng China, ang ginigiit nitong China, kaya tayo gumugulo dahil dyan, tayo, Pilipinas at China, kaya gumugulo yung relasyon natin. Ito, hirit to ng China. Dahil sa pakikialam ng United States of America. Ang gusto nila, bitawan natin muli ang United States of America kagaya ng ginawa ng mga past administration. Hindi na nga po mangyayari yun. Dahil sila na nga lang bakit? Bakit hindi mangyayari? Kasi nung panahon na pinabayaan natin itong China, di ba? Nakapagtayo sila ng mga artificial islands, nakapalibot sila dyan ngayon sa West Philippine Sea. Ngayon, mga utol, napakalala na ng sitwasyon, yun yung ginagamot o yun yung inabutan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Na siyang gusto niyang resolbahin, na siyang gusto niyang makuha muli yung mga teritoryo natin. Ang problema, malala na. At itong China ay ayaw nang pumayag. Tapos, naging lalong agresibo itong China dahil pumapalag na tayo. So, ang hirap talaga nung sitwasyon na kinalalagyan natin ng presidente natin ngayon. Okay? Dahil malala na yung sitwasyon. Napabayaan kumbaga. Ngayong hinaharap niya na, puro diplomasya ang approach niya, wala namang epektibo, wala naman nangyayari. Pero gusto niya pa rin dumaan doon sa patutunguhan ito, yung sa mapayapa, na hindi mauwi sa violente. Pero malala na nga, anong gagawin natin? Baka mawalan tayo ng option. Okay, lahat nga daw ng ideas, open. Pero ano ang pinaka-epektibo pwedeng gawin ng ating presidente ng ating bansa para mataboy natin at muli natin makuha ang ating mga teritoryo mula sa kamay ng China? Gera na lang. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pero syempre, sana nga wag mauwi sa gera. Pero maganda sang-ayon ako sa galaw o sa diskarte na ginagawa ng ating Pangulo tungkol dyan sa West Philippine Sea. At uulitin ko sa inyo, inabot na niya po yung problema na yan. Siya ngayon ang pinuputukan para maresolba. Anyway, paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles and we have the Real Star Prep Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po sa inyong lahat. Paki-comment ang inyong opinion hinggil sa mga
topic natin ngayon.